Tanggalin muna natin to yung ano ng windshield natin mga kainags, oh. Tsaka doon sa dito kasi na harapan ng araw kaya natunaw na kaagad, oh. Eh dito doon sa, tingnan niyo yung sa kabila, oh. Oh, di ba yung sa kabila? Tanggalin muna natin dito. Yun, puti naman. Buti naman madali lang tanggalin kasi may yung heater natin sa loob ng sasakyan natin gumana na. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos medyo tumaas pa yung temperature natin. Hindi malamig ngayon. Kaya madaling matanggal. Natunaw ka agad, oh. Buti naman. Alright. Dito na lang sa kabila. Dito pa, oh. Yun. Buti madali lang. Dito banda medyo mahirap matanggal yung mga ano. Sobrang tigas kasi hindi siya naarawan, ano. Pero dito dali lang, natunaw na, ha. Eh, kailangan natin magkaroon ng tanggalin to kasi pag aatras tayo. At importante may vision tayo dito. Teka, dalawahin ko na yung gamitin ko. Ayan, pwede na yan. Makikita na natin yung likuran. Alright. Oh, grabe, oh. Maputik yung ano? Maputik yung daan. Kasi nga tumaas yung ating temperature mga kainags, ano? Kaya ibig sabihin tumaas, hindi na malamig. Kaya nagtutunaw yung mga snow ngayon. Tapos pag dinadaanan ng mga sasakyan, parang nilulupak. Yan, parang ganyan nangyayari, oh. Natutunaw, kaya yung mga putik na yan dumidikit sa ano yan, sa ilalim ng sasakyan natin. Kaya kung napapansin nyo, nagbabagsakan yung mga yan, oh, nagbabagsakan yung mga snow na dumikit sa ano, ng mga nakadikit sa sasakyan, katulad yun, may mga nakadikit sa sasakyan, oh. Sa pag kasi ano na, hindi na malamig, bumabagsak na, yan yun. Parang bato yan. Sa sobrang lamig, parang bato yan na nakadikit sa ilalim ng sasakyan natin. Ay, salamat naman at nawala na yung sobrang lamig ng negative 32, ano? Grabe, lamig yun. Parang puputok ng mga kalamnan mo, eh. Ayan, yun, nilagyan nila ng asin para matunaw yung ice dito. Yan, kung napapansin nyo, may mga buha-buhangin din, mga bato-bato, ano. Nilagyan nila yan dati nung makapalang snow dito para walang madulas. Kasi pababa din yan, eh. Yun. Uwian na naman tayo mga kainis. Ito yung pinakagustong gusto natin sa lahat, yung uwian na, eh. Pinakamasarap, pinakamaganda. Tapos uwi tayo doon. Syempre nandun si Mahal Arena, no? Pero grabe, napagod ako. Pagod talaga yung yung unang araw. Pero bukas, yung pangalawang araw natin, kasi kinabukasan day off na tayo niyan, eh. Kaya mas masigla tayo pag day off na kinabukasan. Ay, salamat Panginoon, natapos na naman na isang araw natin. Ilang araw na lang bat. Binibilang ko na kasi mga kainis, ano? Ilang araw na lang at ako excited na ako sa pag-uwi natin, eh. Pilipinas, ano? Ito na nga pala yung mga snow na nilagyan natin ng asin kahapon. Kaya ito yung naging reaction niya ngayon. Mas madali na siyang tanggalin ngayon mga kainags, ano? Kasi nagbutas-butas na siya. Natanggal na yung pagiging matindi ang kapit niya. Yan.
So kahapon mga kainags, kagabi pala no, pagka-uwi natin galing sa trabaho, nagbabasa po ako ng mga comment ninyo kasi nga namumroblema ako dun sa domestic flight mula sa Maynila papuntang San Jose Occidental Mindoro, ano? Sabi ko nga wala nang eroplano sa doon sa NAIA. So maraming mga nag-comment kung ano yung dapat kong gawin. Maraming salamat po sa napakaraming mga advice, mga comment na kung saan ako pwedeng sumakay. Meron daw po palang mga buses or mga Genesis na mga bus doon sa Terminal 3. Terminal 3 yan, ganyan. Or ano yan, meron din daw yata sa Terminal 2, Terminal 1. Pero importante, meron na po tayong idea na meron palang mga buses magmula sa NAIA papuntang Clark Airport, point to point. Mas komportable raw, mas maganda, mas mabilis din daw, ano? So maraming salamat po talaga sa mga nag-comment, nag-suggest at maraming gusto magpa-shoutout. Hindi ko na po kayo ma-shoutout. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you very much sa mga advice ninyo. Tapos habang binabasa ko po yun, meron pong hindi magandang balitang dumating sa akin. Tumawag po kasi sa akin yung aking pangatlong kapatid, si Mr. Accountant, at binalita po sa akin na yung aking mahal na nanay ay nadisgrasya po. Nako. Naglakad po kasi sa taas. Meron silang mga senior activities, meron yatang party. Tapos umakyat sa hagdanan. Patapusin muna natin, maingay po yung Ayun po, umakyat po ng hagdanan. Siguro namamasyal sila sa taas ng mga kasama niyang mga senior. Aksidente po, parang siguro paghakbang niya, bumigay po yung tuhod niya. Alam naman natin, pag yung mga matatanda, medyo mahina na po ang tuhod niyan. Nalaglag po sa hagdanan at tumama po yung mukha, yung nguso po. Parang hindi ko alam, ito yata yung unang bumagsak sa kanya, no? Mabuti naman po, mukha lang po yung unang bumagsak doon sa kung saan man. Hindi ko alam kung saan bumagsak Pero dugo po yung nguso ng nanay ko. Sabi na ng kapatid ko, ni pangatlong kapatid, Mr. Accountant, sabi niya, buti na lang hindi yung ulo ang unang bumagsak. 'Di ba? Kaya mahirap yung ganon. Kaya kahapon teka muna. Tapos yun po, nung nangyari po sa nanay ko yun, tinakbo ka agad siya sa emergency, sa ER. Grabe, nag-alala ako masyado. Syempre hindi pa namin alam kung anong nangyari. So meron lang ka-text si Mr. Accountant kung anong nangyari sa nanay ko. Nagdasal po ako kahapon bago ako matulog. Sabi ko, kagabi pala, nagdasal ako kagabi bago ako matulog. Sabi ko, Lord, wag niyo pong pabayaan ang nanay ko. Nag-iisa na lang kasi yun Pero may kasama naman siya sa bahay namin. Mahirap talaga pagka matanda ka na, wala sa tabi mo yung mga anak mo no? Ganun talaga, pagka matanda ka na, syempre may mga sariling buhay na yung mga anak natin. Maswerte na lang pagka yung mga anak natin ay mayroong nakatira sa atin, para alalayan tayo sa pang-araw-araw na ginagawa natin pag matanda na tayo. So yun, kasi ang tatay ko po, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, na disgrasya rin yun. Bumababa din sa isang baitang. Katulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, kaya madalas nating linisin yung ating pababa na hagdanan. Kasi po, delikado po yan especially pag mga naglalakad na po yung mga matatanda. Baka madulas po sila dyan. Cargo de konsensya pa po natin. Kaya importante talaga, inaalagaan natin itong mga pathway natin, especially pagka ganitong madulas ang panahon. So yun, yung tatay ko, paghakbang niya naman, pagbaba niya, kasi bababa siya ng sala, medyo may isang hakbangan doon ganon din po, nagkaroon ng problema yung tuhod, hindi na po naihakbang, dire-diretso po yung ulo niya sa semento. Doon po, yun po yung naging cause ng kanyang pagpanaw. Sumalangit na ang kaluluwa ng tatay ko, mahal na mahal ko yung tatay ko Dahil sa kanila, syempre, nalaman natin yung tunay na buhay. Syempre, yung pagdidisiplina nila sa atin. So yun, at pagkagising ko po ngayon, una ko agad binasa yung message sa akin ng kapatid ko, no. Okay naman po si nanay ko ngayon, nakauwi na po ng bahay, nakaupo na po siya, pero syempre, wasak pa rin yung uso. Hindi ko po alam kung wasak o injury. Syempre may injury po yun, Tsaka okay naman po siya ngayon, nakaupo naman po siya, nakangiti nga siya dun sa picture na pinakita sa akin ng kapatid ko. At wala naman daw pong serious damage sa nanay ko. Maraming salamat sa Panginoon. Ay, grabe, kinabahan talaga ako kahapon. Sabi ko, grabe naman.
So pinag-uusapan lang natin ng mga nakarang vlog natin na wala sanang madulas, kaya dapat nating linisan itong ating mga pathway. Yan, yung snow, di po ba? Kaya importante, ano, medyo pumatak ng luha, yung luha ko ng konti kasi syempre tears of joy na walang nangyaring masama sa nanay ko, ganun lang. Kaya sabi ko sa nanay ko, nako nanay, huwag ka nang masyadong nag-aakyat sa hagdanan, especially sa mga tataas at delikado, wag na. Gusto pa kitang makita, gusto ka pa naming makasama sa mahabang panahon. Salamat sa Panginoon. Tara, pasok na tayo sa loob ng bahay natin. Ayun. Yan yung malakas makasira ng mga alulod, mga gutter ng bubong natin, mga kainags, ano? Yung mabigat na snow tapos nakasampa sa gutter. So ang ginawa ko diyan, 'di ba, actually mga pako 'yan eh. So may mga tornilyo akong nilagay diyan na talagang hindi siya bibigay basta kasi may thread yung mga tornilyo na nilagay natin diyan eh. Pero ito pako pa 'yan eh. Meron ako nilagay diyan, especially dito sa mga kanto. Ito kasi mga kanto dito madalas yung bigat. Ayan, napapansin niyo 'yan, yung mga tornilyo na 'yan, 'yan oh. Yan. Yan yung tornilyo na mga nilagay ko. Ayun oh. Ayun pang isa. Ayun oh. Yan yung mga tornilyo na nilagay ko. Sobrang haba niyan. Kaya kahit na medyo mabigat yung snow, hindi siya basta mawawala sa kapit kasi nga may thread tsaka mahaba. Kasi yung nilalagay diyan pako lang eh. Medyo may kamahalan, no? Almost $5 yung isang piraso ng mga tornilyo, screw na nilagay natin. Hindi basta-basta screw yun. Pang ano yun, lifetime yun, mga kainis. Ganito yun yun. Ito, ganito yun. Ganito yung nilagay natin dyan. Yan, ganto yung nilagay natin doon sa mga gutter natin. So mahaba yan, siguro mula rito hanggang dito, no? Yan. So talagang mahigpit, matindi yung kapit niya. Pag nagkabahay ka talaga, magastos, matrabaho, totoo yan, mga kainis. Pero importante, may bahay tayo. Ganun talaga. Bali, ang gagawin ko po, pagka nasa Maynila na tayo, magro-roro na lang po muna ako. Tapos yung gagawin ko na lang, magpupunta na lang ako sa Clark Air Base o sa Clark Airport kapag pabalik na tayo mula San Jose, Occidental Mindoro, pabalik na tayo ng Maynila. Doon na lang po ako mag-i-aeroplano ng domestic flight. Pero kasi napag-isip-isip ko rin po na mas okay na rin po yung pagbagsak natin sa Maynila mula sa Canada. Magro-roro na lang po ako pauwi ng San Jose, Occidental Mindoro mula sa Pilipinas para po may mga lugar din po kasi ako na gustong mabisita doon, katulad ng Mamburao, Occidental Mindoro, kung saan po ay nakatira at merong bahay yung aking bunsong kapatid na si Mr. Engineer. Yan, gusto ko rin na makabisita doon sa bahay niya kasi hindi pa ako nakakapunta doon eh. Tsaka gusto ko rin mabisita yung Mamburao. Doon po sa mga hindi nakakaalam, yung Mamburao po, yun po ang pinaka-city, capital ng aming ng Occidental Mindoro. Hindi po city pala, capital siya. Pero balak na rin yatang gawing city. Yan. Yung San Jose po, bayan po yun. Hindi po siya capital. So yun, tapos syempre sobrang ngayon pa lang sobrang excited na po ako na makalapag sa Pilipinas, Maynila. Yan, magi-stay muna ako ng ilang araw sa Maynila. Bibisitahin ko muna kung saan ako nakatira dati, yung mga lugar na naging bahagi ng aking kabataan nung ako'y nag-aaral pa sa Maynila, no. Syempre, yung mga nabanggit ko na nung karang vlog natin, UST, Espanya, Trabaho Market, Adamson University, pupunta ako doon sa harapan ng Lasal, magkukunwari ako na estudyante ako ng Lasalista ako nung araw. Kasi ginagawa ko po yan nung araw no. Pupunta lang ako sa harapan ng Lasal dati, feeling Lasalista rin ako, tatambay-tambay ako ng gano'n, no. Syempre, akala nung iba Lasalista ako, pero hindi ko alam. May kasabihan nga tayo na ang unggoy, kahit daw bihisan mo ng magandang damit, unggoy pa rin daw yun. So ganun po ako.
Ay feeling ko lasalista ako, pero sa tingin ng iba, wala. Ano ako, isa akong payaso na nagkukunwaring mayamang lasalista. Pagkatapos pag nangalay na ako sa kakatayo doon sa Lasal, pupunta ako sa Harrison Plaza. Magpapahinga ako doon, uupo ako doon, inom akong tubig. Tapos balik na sa Adamson University kasi simula na ng klase. Yan, tsaka para makapag-vlog din po ako doon sa ano, no, pag nagroro pauwi ng San Jose, para makapag-vlog din ako, may pakita ko rin po sa inyo yung mga lugar na pupuntahan natin doon. Di po ba? Ayos, nakapalang ako ngayon, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi naman po ganun kalamig, sobrang lamig. Ano lang po ngayon, negative 9, o di ba? Negative 9 kumpara sa negative 32, negative 20 ng mga nakaraang temperatura, no? Ay, sana ikaw. Halika, isa ka lang. Yung mga aso natin nag-i-enjoy na rin kasi nga hindi na masyadong malamig. Katoka lang ha. At hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message. May kilap po ang buhay, piliin natin maging masaya. Yan, hanggang sa muli po.